Magandang araw po sa lahat ng aking mga kapatid sa tahanan ng Panginoon. Ako po si Glenn Glorioso ng Ligaya ng Panginoon at isa pong kagalakan na mapili bilang isa sa mga magbibigay ng pagninilay dito sa ating novena bilang paghahanda sa ika-40 anibersaryo ng tahanan ng Panginoon. 40 taon. Wow! Kay buti ng Panginoon, purihin ang Diyos. Ang ating pagninilay ay hango sa Galatians chapter 5:22 na tumatalakay sa bunga ng Espiritu. Napakagandang pagkakataon dahil una, naniniwala ako na ang tahanan ng Panginoon mismo ay bunga ng Espiritu. Ang gawain dito sa tahanan ng Panginoon ay bunga mismo ng Espiritu. Ikalawa, siyam ang inilalahad ni St. Paul na bunga ng Espiritu. Tamang-tama, ang novena ay 9 na araw, kaya isang bunga kada isang araw. Simulan natin ang pagbasa. At inumpisahan ni St. Paul ang kanyang panulat ng ganitong paraan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung malupit ka sa grammar, hindi ko alam kung napansin mo yung paraan ng pagsulat ni St. Paul. Ang paraan niya ng pagsulat, ang sabi niya, ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, pang-isahan, hindi pangmaramihan. Akala ko ba siyam? Bakit pang-isahan lang yung pagkakasulat ni St. Paul? Ipinahihiwatig sa atin mga kapatid, na iisa lamang ang bunga at yan ay pag-ibig. Hindi ko sinasabi na, hindi natin sinasabi na wala ng kabuluhan yung mga 8 pang ibang bunga. Bagkus sinasabi sa atin ni St. Paul na ang pag-ibig ay isang bunga kung saan napapaloob ang 8 pang ibang mga bunga. Example, maaaring ikaw ay mabuting tao, pero wala ka namang pagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka napupuspos ng kabutihan. Maaaring ikaw din ay isang taong punong-puno ng kagalakan, pero wala ka namang pagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal nang wala kang kagalakan. Ito, kapatid, ang sinasabi sa atin sa ating pagbasa. Hangarin natin ang bunga ng pag-ibig. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ibig sabihin, tayo ay mamumunga ng pag-ibig kung tayo ay mananatili sa ating Panginoon. Ano ba ang pag-ibig? Hindi ba? Ang unang utos sa atin, mahalin mo ang sarili gaya ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. So minsan mapapaisip ka, paano mo ba minamahal ang iyong kapwa? Baka naman ang paraan mo ng pagmamahal ng iyong kapwa, isanasama mo yung mga kabarkada mo o yung mga katropa mo sa gimmick. So ang paraan ng pagmamahal mo sa sarili mo, lagi mong nilalasing yung sarili mo. O kaya naman ay namumuhay ka sa bisyo. Kaya, nagbigay ulit ng pagtuturo ang Panginoon. Ang sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig ko sa iyo. So yun yung pamantayan ng pag-ibig. Ang pamantayan ng pagmamahal sa iba ay kung paano tayong minamahal ng Panginoon. Ano ang sabi ni St. Thomas Aquinas tungkol sa pag-ibig? Ano ba ang pag-ibig? Ang sabi ni St. Thomas Aquinas, ang pag-ibig ay ang pagnanais na mapabuti ang iba. Ang pag-ibig ay pagnanais na mapabuti ang iba. So sa ating pagninilay mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Sa ating paghahanap buhay, sa ating pag-aaral, kung ano man ang ating ginagawa, sa ating pakikisalamuha sa ating kapwa, ninanais ba natin
ang ikabubuti nila. O baka naman sa ating pagnenegosyo, sa ating pagtatrabaho, ang tanging ninanais lamang natin ay mapagyaman yung ating sarili. Yung dumami yung ating pag-aari. Yung mapuntahan natin, yung gusto nating marating. Tama naman yon. Pero kung wala tayong paghahangad na mapabuti ang ating kapwa, nangangahulugang hindi pa tayo namumunga ayon sa Espiritu. Kapatid, tanungin mo ang iyong sarili. Hinahangad mo ba? Ninanais mo ba ang ikabubuti ng iba? Kapag narating mo, kapatid, ang puntong ito, nangangahulugang ikaw ay namunga na ng pag-ibig sa Espiritu. Kapatid, maligayang anibersaryo sa tahanan ng Panginoon at pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. God bless.